Nagkilos protesta ang ilang grupo sa harap mismo ng Kamara upang ipanawagan na itigil na ang umano'y panggigipit kay Cagayan Governor Manuel Mamba. Kaugnay pa rin ito sa pagtutol nito sa karagdagang EDCA site sa lalawigan ng Cagayan. Si Henry Nicolas para sa detalye ng balita. Hindi EDCA! Edukasyon! Hindi EDCA! Hindi EDCA! Edukasyon! Nanawagan ang ilang grupo sa Kongreso na itigil na ang umano'y ginagawang panggigipit kay Cagayan Governor Manuel Mamba hinggil sa pagtutol nito sa mga karagdagang Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA sites sa lalawigan. Ayon kay Nolan Tiangco, si Mamba lang ang bukod tanging nanindigan na huwag ituloy ang karagdagang EDCA sites dahil sa umano'y panganib na dala nito. Ang mga naturang EDCA sites na idinagdag ay itinayo sa Naval Base Camilo Oasis sa Santa Ana, Cagayan, Lalo Airport sa Lalo, Cagayan, Camp Melchor de la Cruz sa Gamu, Isabela at Balabac Island sa Palawan. Dahil raw sa pagtutol ni Mamba sa naturang base militar na itinayo sa kanilang probinsya, ito ang nakikitang dahilan kung bakit umano siya ginigipit ng Kongreso. Sa naunang pahayag ni Mamba, tutol ito dahil sa tumitinding tensyon ngayon ng Estados Unidos at China na may kinalaman sa tensyon sa Taiwan. Ang mga karagdagang EDCA sites kasi ay base sa napagkasunduan ng Pilipinas at Amerika kung saan magdadagdag ng mga sundalong Amerikano sa bawat base militar. Siguro yung negosyante na ang negosyo niya ay armas, yun ang panalo. Pero kung ang negosyo mo ay kabuhayan, mukhang hindi ka papabor doon. Ang nangyayari kasi may panggigipit na ginaganap kay Governor Mamba. May attempt na may contempt na kinaso kay. Aniya, hindi raw nila personal na kilala si Mamba, pero dahil kaisa ang gobernador sa kanilang ipinaglalaban. Pinagkakaisahan lang namin yung layunin na tumindig para sa EDCA. Ngayon, doon sa layunin na yun, nakikita namin na parang may panggigipit na ginagawa dahil sa pagtindig ni Governor Mamba sa usapin ng additional EDCA sites. Bilang isang kabataan, nangangamba raw si Giselle na baka maging mitya ng giyera ang kanilang tinututulan. Hiling nila kay Pangulong Marcos pakinggan ang kanilang ipinaglalaban para sa kapakanan ng mamamayan. Nagkakaroon kami ng takot na mababalitaan namin na ganito, na ganyan. Possible mag-cause siya ng war, magkagulo. So, as a youth representative is kasali na rin ako sa pwedeng mawala pag nangyari yung mga kaguluhan. Pwede na rin, kung sakaling makakahawa kami ng armas, diba, wala naman na tayo magagawa in case na pag andudun ka na parang ibibigay na sa armas, gagawin mo, lumabang ka na lang. So, ayun, parang as youth threatened kami sa kung anong pwedeng magawa ng EDCA. Sa ngayon, iginit ng grupo na hindi ito ang una at huling pagkilos nila hanggat hindi raw naririnig ang kanilang gustong iparating. Para sa EuroTV News, ako si Henry V. Nicolas, sumasaludo sa bawat Pilipino.